Magandang umaga mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Kwaresma. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Father Edril. Magsitayo na po ang lahat. Buksan ang aming puso, turuan mong magalang sa bawat pagtuturo, lahat ay makayakan. Buksan ang aming isip, sikatan ang liwanag ng pusang matangkilik, tungkulin mabanal. Buksan ang aming palad, sarili maialay, tulungan mo ihanap kami ng bagong malay. Buksan ang aming puso, turuan mong magalang sa bawat pagtuturo, lahat ay makayakan. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng pusang matangkilik, tungkulin mabanal. Buksan ang aming palad, sarili maialay, tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y nasa ikalawang linggo sa ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Kaya naman sa umpisa ng ating banal na misa, ating aminin ang ating mga kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inilabas ng Diyos si Abram at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abram at dahil dito'y kinarugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Galdeya upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Itinanong naman ni Abram, "Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa, bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato." Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop, ngunit itinaboy sila ni Abram. Bumaba ang mga buitre upang kunin ito, ngunit tinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na panginitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na iyon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram. Wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siyang aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Pagbasa mula sa sulat na Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo.
Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayoy luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila, sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya, at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang makita uli. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Inialay mo ay buhay sa krus ng buhay, katumbas ay kaligtasan ng sangkatauhan. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag, ang Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat. Inialay mo ay buhay sa krus ng buhay, katumbas ay kaligtasan ng sangkatauhan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya ay nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha, nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo ay hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus, at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam niyo po, ako ay na-assign bilang diakono noong June 2023 sa San Roque Parish sa Bagong Bayan. At honestly, ito po ay isa sa aking mga paboritong naging assignment dito sa Diocese of Cubao. Kasi po yung maiksing panahon ng pagstay ko doon ay nagturo sa akin ng madaming lessons, nagbigay sa akin ng napakaraming karanasan, at nag-enable din sa akin na maging immersed doon sa buhay ng mga tao doon. It was just a very small community. At in less than a month, marami po akong napuntahang lugar, nabisitang mga bahay at mga may sakit, at nakilalang mga tao na naging kaibigan ko pa rin naman po magpasa hanggang ngayon. Maasikaso sila at ramdam ko yung pagmamahal nila sa simbahan. Dagdag pa po doon yung debosyon kay San Roque, patrona ng may sakit. At parte din po nung parish ay yung kapilya o yung chapel ni Saint Padre Pio sa Libis. Yung iba siguro po ay napunta na sa inyo doon, na talaga namang malapit din sa aking puso. Hanggang ngayon po ako ay nagmimisa pa din doon because I really love the devotion, the piety, and the hope of the people there. In other words, talaga pong napamahal ako sa aking unang assignment bilang isang ordained. Bagamat may takot po at agam-agam, nung dumating po ako doon, ay mabilis na pawi ng mga kabutihan, kapayakan, at pagmamahal ng mga nakatira doon. September na. In the height of everything that I am doing there, when I have just adjusted in my ministry, nakatanggap po ako ng text galing kay Father Ronald, ang ating Vicar for Clergy. Sabi po niya sa akin, Edril, by the middle of the month, you will already transfer to your next assignment. You are assigned by the bishop to be a resident deacon of the cathedral in Cubao. Yung iba siguro, wow, level up. Mula sa Bagong Bayan na napakaliit na simbahan, papunta sa katedral na kalaki-laki, sentro ng buong diocese ng Cubao. Pero ako po, at that time, hindi ko po ma-explain ang aking nararamdaman. Kasi ayoko pa po talagang umalis doon nung time na yun. Gusto kong sabihin at i-reply kay Father Ronald, Father, pwede ba pa-extend muna ng kaunti? Happy na ako dito eh. Masaya na ako. Okay na po ako dito. 3 o 4 na buwan pa lang ako dito. Komportable na ako. Baka pwede pang pa-extend. My dear brothers and sisters, our gospel today is about the transfiguration of Jesus. Ang pagbabagong anyo ni Jesus. Jesus, taking some of his friends, went up to the mountain and stayed. At habang sila po ay nagdadasal, something really wonderful happened. Jesus was transfigured, he was changed, yung kanyang mukha naging puting-puti, parang araw, and his clothes became dazzling white. Biglang nagbagong anyo. Kaya po imagine niyo na lang yung reaksyon ng mga apostol na nakita si Jesus in his full splendor and glory. Kaya sabi ni Peter, Lord, it is wonderful for us to be here. Gawa tayo ng tent o kubol para sa iyo, para kay Moises, para kay Elias. Alam niyo po yung ibig sabihin ni Pedro doon? Ganito ang nais niyang sabihin.
Lord, dito na lang tayo sa bundok. Masaya dito. Okay dito. Kita mo yung damit mo, puting-puti. Parang nasa langit na tayo. Okay na dito kasi komportable na tayo dito eh. Huwag na tayo bumaba. Walang hirap at problema dito sa bundok. Sarap buhay kaya dito. Yung mga nasa Jerusalem, bahala na sila dong maghirap. Basta tayo dito sa taas, okay tayo. Comfort zones. And you see, many times, we get so used to different situations, titles, routines, and even relationships. Nakasanayan na natin eh. Kahit alam mong mali, okay na to. Komportable na ako dito eh. Kahit alam nating masama, okay lang yan. Basta happy tayo. Di baling mali. Kahit alam natin na mas mag-grow tayo sa iba, settled na ako dito eh. Papahirapan ko pa ba yung sarili ko? Wag na. Wag na ako mag-try ng iba. Okay na to. Dear brothers and sisters, many times, we become so afraid of venturing into something really unknown to us. We become paralyzed because we do not want to explore our discomfort zones. At meron pong panlaban dito, sabi ni San Ignacio, agere contra, sabi niya, or to act against, to willfully choose to go against our unhealthy tendencies. Yes, it will unsettle us. Yes, it will be very difficult. Yes, it will make us uncomfortable. Magkakaroon tayo ng agam-agam, takot at pangamba. But going against our default safety mode, choosing the hard decisions, facing our own shadows, and treading the path of the road less traveled can eventually lead to self-awareness, growth, and success. Dear friends, Jesus was transfigured on the mountain. At doon po nakita natin yung foretaste of our future glory with God. Patikim po, kumbaga, sa kabilang buhay na puno ng kaligayahan at kasaganaan. But we cannot stay forever on that mountain. Kung pwede nga lang po, doon na lang si Jesus sa bundok na iyon hanggang pagkabuhay. But Jesus needs to go down to experience pain, rejection, betrayal, scourging, crucifixion, and even death on the cross of shame and humiliation. Tandaan po natin, may Holy Week pa bago mag-Easter Sunday. And in other words, there will be a time when we have to leave our comfort zones and take a leap of faith. There will be a time when we need to descend from our own mountain of comforts, complacency, and false reality. We need to confront the hardest questions, discern the most unfavorable decisions, and face the darkest temptations in our lives. October 2023 na po, when I transferred here in the cathedral. Yung iba dyan, winelcome pa ako. Yan sila. If I didn't step down from my own mountain, hindi ko po kayo nakilala.
Hindi ko matututunan ang maraming mga bagay at ma-appreciate yung mga tao na nandito ngayon na nagturo ng napakahalagang mga bagay sa akin. At hindi ko po ma-appreciate ang napakaganda nating katedral. See? So never be afraid of descending from your mountains of transfiguration. Ngayon, mananatili ba kayo sa mga sarili niyong bundok o bababa kayo? Amen. Magsitayo po ang lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinakita mo, Ama, ang kaluwalhatian ng iyong anak na si Jesus sa kanyang pagbabagong anyo. Panibaguhin mo rin ang aming buhay sa lahat ng bahagi nito. Kami dumadalangin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Para kay Francisco na aming Santo Papa, mga obispo, mga pari, diakono, religyoso at religyosa, masigasig nawa nilang gampanan ang misyon ng awa ni Kristo sa pamamagitan ng matatag nilang pananampalataya. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Panginoon, sa pagbabagong anyo ni Kristo, naway makita namin ang liwanag ng iyong kaluwalhatian at pagdiriwang ng taon ng jubileo ay maging mas masigasig kami sa pagbabagong loob at pagdadala ng iyong pag-asa sa mundo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga taong nais nang tumalikod sa kanilang makasalanang pamumuhay, matanggap nawa nila ang grasya ng iyong awat habag sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga katekumen, panindigan nawa nila ang kanilang layuning itakwil ang kasalanan upang matanggap nilang ganap ang buhay at kaligtasang dulot ni Kristo Jesus. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, sa pamagitan ng kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon, makasapit nawa sila sa buhay na ipinangako mo sa kanila noong sila'y binyagan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para kay Tito Max Natividad na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon, naway pagpalain pa siya lalo ng ating Panginoon, ilayo sa lahat ng kapahamakan at sakit, pagkalooban ng mga biyaya at pagpapala. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para kina Herlan at Lala Velasco na nagdiriwang ng 30
wedding anniversary ngayon, naway bigkisin ng ating Panginoon sa pagmamahal ang kanilang pagsasamahan at kanilang pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo kami. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan. Panalangin natin ang ating mass intentions ngayon at ang lahat na nangangailangan ng ating panalangin. Lahat ng ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ito po ang aming alay sa Diyos na nagbibigay buhay, pag-ibig siyang tunay, pati na rin aming buhay, hatid sa'yo. Dasal namin pakinggan, mga hiling namin iyong tugunan sa aming mga kabiguan. Kami iyong tulungan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat, sa kanila'y kanyang pinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ng lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napapuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, nawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Elias na aming Obispo, ang Tanang Kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang asawa. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo'y magkakapatid sa isang Ama, tumawag tayo ngayon sa Kanya. Ama
Niyaya mo kami sa lahat ng masama. Ama, hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bahagi niyo ang kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa pagkaloob ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa karektan ng kalangitan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Please be seated for some announcements. Join us on a path of prayer, a journey of reflection. The schedule of the Station of the Cross inside the Cubao Cathedral is every Wednesday after the 6 p.m. Mass, and the BEC Daan ng Cruz is every Friday after the 5:30 p.m. Mass. The next BEC Daan ng Cruz will be on March 21 at the Barangay San Martin de Porres, and the first station is at number 10, Zambales Street. We invite you to join us in the Triduum Masses in honor of Saint Joseph, spouse of the Blessed Virgin Mary, on March 16 to 18, 2025 at 6 p.m. at the Cubao Cathedral. Fiesta Mass is on March 19, Wednesday at 6 p.m. Procession follows after the Mass. The World Apostolate of Fatima of the Philippines is inviting everyone to the visitation of the pilgrim image of the Immaculate Heart of Mary of Puente Vedra in our cathedral from March 16 to 19, 2025. The Voice of God Catholic Charismatic Community is inviting all who are 18 years old and above to a Catholic Life in the Spirit Seminar on April 5 and 6 from 8 a.m. to 5 p.m. at the Parish Center. Registration fee and meals during the seminar are free of charge. The Extraordinary Ministers of Holy Communion, EMHC, and the Ministry of Lectors and Commentators, MLC, are now accepting new members. Application forms are available at the parish office, or you may approach any Eucharistic ministers or lectors before or after the Mass. The Catechetical Ministry of the Diocese of Cubao encourages everyone to support the ministry through patronizing the Jubilee products. The proceeds of these will go to the ministry fund. You can avail their products at the main door of the cathedral. Thank you. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo't ingatan ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at pag-asa ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pinagpalang linggo po sa inyong lahat. Thank you, Father. Nais pinumalang na bumuhay para sa sarili